Mike Defensor isiniwalat ang nakuhang impormasyon na maaaring mangyari sa mga senador ng majority ni Cayetano na isang plano daw ng administrasyon ang isang special session upang talakayin ang problema sa Mindanao. Na ipatatawag ang lahat ng senador at doon na daw nila isasagawa ang kanilang mga plano upang arestuhin daw ang mga senador ng majority na kinasuhan nila. Ito nakakatakot mangyari ang plano nila ang ubusin ang mga senador na hindi sumasang-ayon sa kanila at matira ang mga kaalyado nila. Kung mangyayari man ang mga pahayag niyang ito, dito na magsisimula ang gulo sa ating bansa dahil sa politika at kapangyarihan ng mga politikong gustong pagtakpan ang katotohanan at manatili sa kapangyarihan. Hanggat hindi nawawala ang mga lumang politiko sa ating gobyerno, hindi natitigil ang gulong ito. Naaway sa politika na ayaw nilang umalis sa kapangyarihan, na taong bayan ang naapektuhan sa kanilang pagpapatakbo. Kung mangyari man layunin ng mga ito, ano ang gagawin mo bilang Pilipino? Tatanggapin na lang ba natin ang kahirapan at ang katotohanan na wala ng pag-asa pang magbago ang ating bayan? Dahil ngayon pa lang ay nakikita nyo na, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan sa mga kalaban nila sa politika. Kawawa ang taong bayan kung wala nang magsasalita sa pagpuna sa kanilang kamalian. Eto panoorin nyo. Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para doon sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po'y nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Avellino versus etong Cuenco na kaso, noong una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority noong panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So, siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Nilalabas may quorum sila, 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko. Linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuhin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan, kami ni Senator Marcoleta, kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18 ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin, si Robin Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. So kung I'm sorry Kong. So ito, Oh. may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si BP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? Gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikaw'y nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyayari. Pero linawin natin, wala namang lilipat from Cayetano Block to the BBM senators?
Sa aking pagkakaalam, Banat, wala. Ang isang rason kung bakit hindi siguro nakumbinsa yung mga senador, kung naalala ninyo, di ba yung kaso kay Senator Bong Revilla ay kaso lamang na itinuro siya ni Yusek Bernardo. At dahil doon, nakulong na siya. Yung tatlong kasama o yung tatlong nagturo, siya lang ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Sa Kongreso, bumoto ang tatlo, si Congresswoman Lani at yung dalawang anak na Revilla para sa impeachment ni Inday Sara. Ito naman ay narinig ko lang. Ito naman ay sa pagkakadinig ko lang. Ang pangako daw ay pababayagan na mabigyan ng bail si Senator Bong Revilla. Ang nangyari, hindi nabigyan. Hanggang ngayon nakakulong. Kaya palagay ko, yung mga senador na nandyan, nakikita nila, ay mahirap pala to. Mabigat nakausap dahil yung pangako kay Bong Revilla, hindi naman natuloy. May isa pang pangako ata na ako nadinig Pero ibubulong ko na lang sa inyo na hindi rin natupad. Nagagawin daw presiding officer ng impeachment yung bumaligtad. Ngayon, tila nag-announce na si Gatchalian daw ang magiging presiding officer. Sabihin, hindi na naman nila tinupad yung pangako nila. So parang nagkakaroon talaga ng pattern na puro pambubudol lang ang ginagawa. Yun din, narinig ko rin yan, maging sa Kongreso daw, yung ipinangakong ibibigay, naging hulugan na daw Kaya yun din ang nabidinig dati sa Kongreso. Pero yan naman ay mga kwento lang. Pero alam niyo ho, kahit na itong sinasabing pagpapalit sa Senado ng liderato sa special session, kahit ito'y kwento lang, ito po'y delikado kailangan nating antabayanan. Kasi pag ginawa po nila yan, pinalitan, pagkatapos nababoy na yung ating saligang batas, pagkatapos pating impeachment, ginulo na, nababoy na rin yung ating impeachment process, ang ating saligang batas, kawawa naman yung ating bansa. Yun nga yung corruption na nga, hindi na resolve tapos patuloy pa rin ang pagyurak at pagwarak ng ating sistema ng gobyerno, ang ating mga institusyon, at ang ating saligang batas. Patuloy nilang tinatakpan ng katotohanan. Yun ang dapat nating labanan. Kung Mike, di ba sila ngayon ay naka-lockdown? Tama po. So, Tama po. biglang next week, pag may special session para kanilang ipatibay yung 12-0 nila na yon, magbiglang mag-o-open ang Senate. Wala na, clear na. Wala na security threat. Nawala bigla. Pambihira, Kakaiba talaga sa Senado, Talagang biglang Iba. nawawala pagka sa kanila. Iba talaga. Ako'y nagugulat. Maging yung pagpasok ko dun sa Senado nung unang araw, nung 18 Marines. Pero hinaarang kami. Alam mo, kasi pumunta kami sa taas. Siyempre, kilala naman ako ng mga ibang kasamahan doon. Tapos nakita nila yung sabi, saan kayo pupunta? Sabi ko, doon lang kami sa toilet. And lapit, 5 meters away, sa second floor. Nung nakita nila yung mga sundalo, teka lang po, tayo pa, i-clear. Sabi ko, ba't i-clear mo pa? Yan lang naman yung banyo. Babalik ulit kami doon sa reception para nga mapapasok kami. Nagkakaharangan kasi doon sa baba. Tapos nung bumaba kami, nagkasigawan na. Nakita ko nga na hinarang ni Secretary John Vic Rimulya. Pero hindi ko medyo malayo, hindi malinaw sa akin. Nung naglalakad na kami, si Atty. Baligod naman, hindi niya napansin, nagpapa-interview, nandun pa rin yung mga polis. Kaya ako mismo yung humira na kay Atty. Baligod. Sabi ko, na parang iniisip ko, para sa isang institusyon ng demokrasya, para sa isang sinasabi nilang poste o yung ating pillar of democracy, ang Senado, napakahirap magsalita. Napakahirap na para bang pumunta ka magsabi ng katotohanan. Pati yun, gigipitin ka. Nakakagulat dito sa ating kasaysayan ng ating bansa at yung evolusyon ng demokrasya. First time na nakita na, di ba? Ang Senado naman, talagang dyan ang banatan, dyan nagsasalita lahat, dyan yung pinapakinggan ang bawat salita ng kahit sino. Pero ito mismo, inaharangan. At nitong pangalawa nga, andun na naman yung mga kapulisan para harangin sila. At nakita ko yun mismo na nakaharang yung mga pulis. Na, yun nga ang binanggit. Pero ito, natutuwa din naman ako dahil may mga pulis doon. May isang pulis bumulong pa Sabi niya, Sir, pagka ganyan na po ang order na arestuin yung mga Marines, hindi na po kami papayag. Tutulungan po namin sila. Hindi ko na babanggitin kung sino doon. Pero may ganyan naman simpatsya talaga. Naintindihan ko, trabaho din yung mga kapulisan natin. Pero siguro, kuminsan, pagka naman sinabi kahit trabaho lang, umaabot sa sukdulan
dapat siguro yung mga ganitong klaseng panggigipit, nakikita na nila at huwag silang paggamit.